Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat mga kabayan. Umpisa na po natin mga tambay. Ito pong balita mga kabayan. Ang mga salot po umano ng ating bansa na mahigit 50 years na po ay talaga pong dire-diretso po ngayon ang kanilang pangangalampag. Nung nakarang araw po, ang kinakalampag po ay mga contractors, mga tambay, na mga kabataan. Ngayon naman, naglumabas naman po ang Gabriela dahil alam naman po natin na ginigipit po ang party list po ng Duterte Youth. Ayaw po nilang paupuin ang tatlong congressman o representative ng Duterte Youth. Kaya po ngayon, kumakalampag naman po ang Gabriela na sila daw po ay paupuin. Iproklama na raw po sila, mga kabayan. Pakinggan po natin ito itong balita. Alam naman po natin mga kabayan, halos lahat po ng salot umano sa ating bansa. Yan po ang gustong-gusto ng gobyerno yata ngayon. Ang mga salot, mga kabayan, umano. Pakinggan po natin mga kabayan, ang balita. Kinalampag ng Gabriela ang COMELEC para iproklama at makaupo na sila sa Kamara. Kasunod yan ang pagpapatibay ng COMELEC Anbank sa kanselasyon ng registration ng Duterte Youth bilang party list group. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Proclaim Gabriela Women's Party now! Sa harap mismo ng COMELEC sa Maynila, sama-samang nanawagan ang Gabriela Women's Party na may proklama na sila sa Kamara. Git ng grupo, ang pangangailangan natin na makapagtulak ng tunay na representasyon sa loob ng Kongreso para sa mga kababaihan. Kasunod yan ng resolusyon ng COMELEC Anbank na nagpapatibay sa pagkansela sa registration ng Duterte Youth Party List. 5 commissioner ang pumabor sa resolusyon para i-deny ang motion ng Duterte Youth Party List. Biguro kasi sila makapagbigay ng ebidensya kung bakit dapat baliktarin ang nauna ng desisyon ng COMELEC 2nd Division na nagkakansela sa kanilang registration. Nag-ugat ang kaso sa isang petisyon noong 2019 dahil sa umunoy kakulangan ng publication at hearing sa registration at accreditation ng Duterte Youth Party List. Hindi pa naman pinal ang resolusyon ng COMELEC Anbank, kaya inapilan na rin ito kanina ng Duterte Youth Party List sa Supreme Court sa pamamagitan ng isang petisyon. Hinihiling nila sa SC na itigil ang pagkansela ng poll body sa kanilang registration. Sa kanilang pahayag, iginit ng grupo na duly registered party list sila mula pa noong 2019 elections. Kumpiyansa rin sila na makikitaan nila ito ng SC. We are very confident po, and we filed the petition and all of our arguments are stated in our petition. 3 pwesto ang nakuha ng Duterte Youth Party List matapos pumangalawa sa nakaraang eleksyon. Ang PhilReca Party List ang pinakahuli sa listahan na nakakuha ng isang seat. Sinundan yan ng Gabriela. 3 pwesto nang nabakante sa party list dahil sa kanselasyon ng registration ng Duterte Youth. Pero ayon sa COMELEC, may isa pang bakanting posisyon dahil 64 daw ang dapat na bilang ng party list sa 20th Congress. Kaya pag-aaralan na raw nila ang pagpuno sa mga nabakanting posisyon. May mga pagbabasihan kami desisyon katulad ng kaso ng Anwaray versus COMELEC. Ang pinaupo po ng COMELEC ay kung sino yung sumunod sa kahulihan. Gusto namin pag-aralan, parehas ba yung facts of the case at saka yung law applicable doon sa kaso ng Anwaray at yung kaso ngayon. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez. Hindi na po nila matiis at hindi na po nila maintay ang desisyon po ng Korte Suprema. Minamadali na po talaga nila ang Duterte Youth, mga kabayan. Ganyan po katindi ang COMELEC. Lahat po ng may involvement na issue na dapat po ay hindi po iproklama, ay napoproklama po nila. Mga kabayan, katulad po na may issue at kaso sa Pulburon. Naging congressman, naging party list, mayroong senador, may problema sa citizenship. Mga kabayan, may panlulukot, pandarambong ang ginawa sa ibang bansa. Naproklama pong senador. Meron pong natalong congressman ng Maynila, isang pastor, talo, pinuroklama pong congressman muli. Nakita niyo po. At napakarami pong issue nung nakarang botohan, nakarang halalan po natin na napakarami pong vote buying sa buong Pilipinas. Pero naging congressman po, katulad po nung nahandun po sa Batangas na nagmamano pa na para po siyang si Santa Claus, mga tambay. Ibang klase, no? Ibang klase. At meron din po sa bandang norte, yung umuulan po at bumabaha ng pera sa La Union. Mga kabayan, nagpapamigay po ng pera, mga kabayan, para po sa mga botante. Pero
nakaupo pong mga congressman. Nakita nyo, samantalang ang Duterte Youth, wala pong issue ng ganyang korupsyon at vote buying. Mga kababayan, ang pinipetisyon lang po ng makakaliwang grupo dyan, yung kanila pong registration. Nakita nyo po katarantaduhan ng mga hayop na ito, umano. Naupo na po yan, 2019. Pangatlong termino na po sana yan ng Duterte Youth. Ngayon pa lang po sila nagyayaw-yaw. Naging representative na po yan ng party list ng Duterte Youth. Nakita nyo po grabe silang mamulitika ngayon. Komento ko po mga tambay. At ngayon, ang kinakalampag naman po sila ng Gabriela ngayon. Dahil nga po, nagdidelikado na po ang Duterte Youth dahil nga gusto na nilang tanggalin ang registration nito. Siyempre, mababakante at gusto naman talaga nilang bakantehin ang pwesto ng Duterte Youth. Kaya, yung kakulangan po ng bilang ng party list kung mawawala po ang Duterte Youth at yan naman ang kagustuhan nila, ay mamimili po sila ng kapalit. Kaya po nangangalampag po ang Gabriela na paupuin na sila. Mga kababayan, ganyan po kahayop, kadidemonyo umano ng gobyerno po nila yata ngayon. Lahat po ng may problema at merong issue ng hindi maganda sa ating bansa at gumagawa ng hindi maganda sa ating bansa, more than 50 years na nagiging problema ng ating bansa, mga kababayan, sila po ngayon ang namamayagpag halos sa Kongreso. Ang napakarami na po dyan, demonyong politiko umano sa Kongreso, lalong-lalo po sa House of Representatives, mga kababayan. Sayang na sayang ang pera ng taong bayan. Bibigyan mo ng budget itong mga hayop na ito? Hindi bababa sa 100 milyon ang budget ng mga party list na ito, umano? Tapos ganyan lang ang gagawin trabaho sa iyo. Ikaw pa mismo, magdidelikado ang iyong pagkatao riyan sa mga hayop na yan, umano? Ayan, sa palibasa, ang ating yatang Comelec ay nagpapakahayop na rin umano yata ang ating Comelec ngayon. Hindi na po ito para sa tao ang Comelec ngayon, ay hindi na po voice o boses ng taong bayan na masusunod. Hindi na po. Boses na po ng mga commissioner at ng chairman ng Comelec ang nasusunod po riyan. Hindi na po ang boses ng taong bayan. Ganyan na po nila niwalang hiya umano ang ating gobyerno. Magmula po nung sila yung humawak ng ating gobyerno, mga kababayan. Panapanahon naman yan. Dahil alam naman po natin, mga kababayan, na ang Comelec, karamihan po dyan ay nawawala parang bula. Pagtapos na po ang termino nila at wala na sila sa kapangyarihan, napakadalas po at napakarami. Mga kababayan, kadalasan po ay nagmamigrate na po yan sa ibang bansa, katulad po ni Andy Bautista, na napakarami rin pong issue ng anomalya sa Comelec. Sa tingin nyo ngayon, walang issue ng anomalya sa Comelec? At sa tingin nyo, hindi magtatago yan? Pagka si BP Sara ang presidente, sige nga. Sana magkaroon din po ng panahon si Senator Marcoleta. Kasi marami pong binunyag si Senator Marcoleta po dyan. Diyan po sa chairman ng Comelec na si George Garcia. Marami po. Pati po sa kanyang mga personal na kayamanan, mga salin, at mga pera sa labas ng bansa ay naibunyag na po yan. Misan po, di ba? Nung panahon po na siya po ay kongresista pa, ay nabigyan din po ng, natutukan din po kahit papaano yung issue ng kaperahan ng commissioner ng Comelec. Sana po, tutukan po yan. Pagkatapos po ng napaka-anomalyang korupsyon po ngayon na nangyayari sa ating bansa, napakarami po dapat tutukan dyan. Katulad po ng Comelec. Mga kabayan, dapat po masili po yan at maimbestigahan. Lalo-lalo po yung napaka-anomalyang botohan na napakarami pong hindi na bilang na boto natin. Milyon-milyon. How many millions ang overvote na hindi po nila binilang, mga kababayan? Unbelievable. At dapat pong silipin din. At talagang dapat pong managot. Bakit yung boto natin iba ang lumalabas? Binoboto mo ang Duterte 10, pero ang lumalabas ay puro demonyong politiko. Puro demonyong politiko ang lumalabas umano. Ganyan po sila kawawalang hiya. Mukha po yatang naiprogram na nila umano. Hindi po ba? Ngayon, ipamumukha naman sa atin mga tambay, yung binoto po na mahigit 2 milyong Pilipino
ang nakuha ng Duterte Youth. Ngayon, sila po ang magtatalaga ngayon. Ito pong mga hayop na ito umano ang magtatalaga. Sila ang mamimili, hindi ang boses ng taong bayan na nasunod. Sila ang mamimili ngayon ng itatalaga nilang representative ng party list. Ganyan po kawawalang hiya ito umano, mga kabayan. Komento ko po. Yan po, mga kabayan, ang napakasakit na pangyayari. Pero meron pa naman po na inaasahan. Sana po katigan po ng SC ng Supreme Court ang petition po ng Duterte Youth. Sana po hindi magtagumpay itong masasamahan na to. Itong mga nagpapakademonyo sa ating gobyerno umano. At ito pong mga salot na mahigit 50 taon na sa ating bansa, hindi po magtagumpay. Yung mga salot na yan na ang ating buwis pa ang ginagamit para tayo perwisyohin ng mga tao na yan. Bino mo, buwis pa natin, tapos tayo ang pinahihirapan ng mga salot na yan, umano. Bino mo, katarantaduhan ng mga hayop na yan, umano. Hindi po ba? Buwis natin ang ginagamit nila pagka sila ay nasa Kongreso. Tapos kung batoy kusin tayo at bigyan tayo ng problema, pati ang ating mga anak, binibigyan ng problema para lang ma-brainwash nila, yung mga hayop na yan, gamit ang pondo natin. Hindi ba mga gago yan, mga kababayan? Kaya po mga kababayan, hintayin po natin. Sana po magtagumpay po ang Duterte Youth, lalo-lalo po sa ginawa po nilang petisyon sa Korte Suprema. At sana hindi po magtagumpay itong COMELEC sa ginagawa nila sa Duterte Youth. Hindi po sana sila magtagumpay, mga kababayan. Thank you po mga kababayan sa nagusto po ng ating tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, subscribe. Thank you rin po sa mga nagpapatuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. At syempre po sa ating mga subscribers na po, mabuhay po kayo. Thank you po. At syempre po maraming salamat din po sa mga biyaya na binibigay niyo po. Lalo-lalo po sa ginagawa niyo po nga super thanks na binibigay po sa inyong lingkod. Thank you po. Shoutout po sa inyong lahat. Nancy Lumampaw, Tatay Nick ng Canada, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina Arcade Team 888, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chudorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris na United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Rey Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, si Bea Chichioko, at si Ma'am LB at Sermani ng North Miami, Florida, USA, at si Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan Valley. Thank you po sa inyo mga kabayan. Maraming salamat po sa tulong at biyaya na inyo pong pinagkakaloob. Ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo pong mga paggawa. At siyempre po, yung dalangin at panalangin po natin sa ating pong dating Pangulong Duterte at sa ating Vice President at sa pamilya Duterte na sila po'y maingatan. Maingatan po ang ating Vice President. Ganon din po ang ating dating Pangulo na si PRRD ay maingatan din po sana at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kabayan. Maraming salamat po sa mga dasal at panalangin. At ganoon din po mga tambay, tayo po magdasal at manalangin at tayo po maingatan ng ating buong sambayanan at siyempre po ang ating po mga sarili. Maraming salamat po sa muli, mga kabayan. Bye-bye!